Sa nakaraan nga ng ating kwento ay hinabol ng kidlat ang ating bida, at habang pababa nga siya ay unti-unti ding naglalaho ang mga ulap at kidlat. Kaya naman naisip niya na mayroong mali sa kalangitan dito sa ruin, at mukhang na-activate o lumalabas nga daw ang mga ulap at kidlat, pag nasa area ang isang tao, kung saan ay nakadepende din sa taas ng lipad ang kapal ng ulap at lakas ng kidlat. Gayunpaman ay nais pa din niyang subukin ang rule sa ruin na ito, at kumuha nga siya ng buwelo para makatalo ng mataas. At habang nasa ere siya, ay sinabi ng ating bida na mas mataas pa ang talon niyang ito kaysa sa paglipad niya kanina, kaya malamang umano na na-activate lang ang rules o restriction dito, dahil pinagbabawalan ang paglipad sa loob ng ruin. Ilang sandali pa habang pababa nga ang ating bida, ay naisip niya na naghirap umano siyang mag-cultivate upang maabot ang kasalukuyan niyang rank, kaya hindi umano siya papayag at hindi niya matatanggap ang rules o restriction dito sa ruin. Kaya naman bago siya tuluyang bumagsak, ay lumipad nga ang ating bida habang sinasabi na siya ang may hawak ng kanyang kapalaran, at hindi siya papayag na sumailalim sa restriction o rules ng ruin. Pero habang tumataas nga ang paglipad ng ating bida, ay biglang lumabas ang makapal na ulap at kasama nga nito ang malakas na kidlat, kaya naman natawa na lang ang ating bida sa kanyang sarili. Sabay hingi ng pasensya sa kanyang ginawa o mga sinabi, at mabilis na tumigil sa paglipad at agad-agad ay nagpabagsak, pero bago pa siya tuluyang lumapag, ay napansin niya ang pulutong ng mga hayop na patungo sa kanyang direksyon. At matapos nga niyang makita ng malapitan ang mga ito, ay napapamura na lang ang ating bida habang sinasabi na masyado umanong wild ang ruin na ito, sabay tanong na din kung bakit nagkalat na umano ang mga iba't ibang nilalang sa ruin, kahit pakakapasok lamang niya dito. Agad na siyang lumayo sa pulutong ng mga Thunderbolt, habang iniisip na hindi umano niya alam kung ano ang rank nila, sabay tanong sa kanyang sarili kung dapat na ba muna niyang iwasan at obserbahan ang mga ito. Ilang sandali pa ay biglang nagulat ang ating bida, nang biglang nagsigawan ng mga Thunderbolt habang nakatingin sa kalangitan, at dito nga ay napansin niya ang mga tila kidlat umano sa dibdib nila, kaya naman may pumasok na idea sa utak ng ating bida at bigla siyang lumipad. Ilang sandali nga lang din matapos siyang lumipad muli, ay lumabas ang makapal na ulap at kidlat at kasabay nga nito, ay ang pagbukas naman ng mga bibig ng mga Thunderbolt. At matapos nang iwasan ni Shu ang kidlat mula sa kalangitan, ay tuluyan itong nagtungo sa mga Thunderbolt, na mabilis ina-absorba ang mga kidlat gamit ang kanilang bibig. Agad na ding nagtago sa damuhan ng ating bida, habang iniisip na tulad umano ng inaakala niya na ang mga Thunderbolt, ay nagtungo lamang dito dahil sa kidlat at hindi para habulin siya. Hindi nga daw niya inaasahan ang kanyang mga nasaksihan, dahil ngayon lamang siya nakakita ng nilalang, na ang pagkain ay kidlat mula sa kalangitan. Ilang sandali pa matapos makakain ng kidlat ang mga ito, ay napapatanong ang ating bida kung nagpapasalamat daw ba sa kanya ang Thunderbolt, dahil sa nakain nila ang kidlat na kanyang tinawag. Dahil nga din dito ay naisip ng ating bida na matatalino umano ang mga Thunderbolt na ito, at mukhang ang mga nilalang nga daw sa ruin na ito, ay hindi katulad ng mga nilalang sa ibang ruin na inaatake ang mga tao. Hanggang sa biglangang may pumasok na idea sa utak ng ating bida, na biglang tinanong kung nais ba nilang makipagkasundo sa kanya, sabay sabi na lilipad siya upang muling magkaroon ng kidlat na pwede nilang absorbahin. Pero lumingon at dumighay lang naman ang isa sa kanila, sabay talikod at tuluyan na ding umalis, kaya naman nasabi na lang ng ating bida na wala umano silang utang na loob, dahil matapos silang mabusog ay basta na lang siyang iniwan. Naiyak na nga lang din si Shu habang sinasabi na hindi na siya lilipad, pero kung alam nga lang daw niya ang bawat lugar sa ruin na ito, ay ipapakita niya sa kanilang lahat ang paggamit ng spatial travel o ang pagpunit ng space. Hindi bali nangawika pa ni Shu na bigla na lang natulala matapos makita ang helicopter, sabay tanong na din sa kanyang sarili kung bakit may helicopter sa loob ng ruin. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas matapos lumapag ang helicopter, ay naupo sa labas ang mga lula nito. Dito ay sinisisi ng pilot ang cameraman kung bakit sila napunta sa loob ng ruin, at sinabi na kung hindi lang sa pangungulit at pagpipilit niyang makakuha ng magandang larawan, ay hindi sana sila inabutan ng puting hamog. Pero sinabi naman ng cameraman na masyado umanong mahina ang utak ng pilot, dahil hindi niya agad na ilayo ang sinasakyan nilang helicopter, sabay sabi na sino daw bang mag-aakala na biglang magbubukas ang ruin. Hanggang sa sumigaw naman ang kasama nilang babae at sinabi nito na tumigil na sila sa pag-aaway,
Agad na din niyang sinabi na mas mainam kung tignan na lang nila ang mga bagay na pwede nilang magamit, upang makasurvive sila sa ruin na ito. Pero bigla namang dumating ang ating bida, na tinatanong kung kanila ba ang helicopter, sabay tanong kung mga reporters ba sila, matapos niyang mapansin ang kanilang mga kasuotan at kagamitan. Agad naman silang tumayo, at dito nga ay sinabi ng babae na reporters nga sila. Sunod ay nais sanang magtanong ng babae, pero bago pa niya masabi ang kanyang katanungan, ay biglang tinanong ng ating bida kung nais ba siyang ma-interview ng mga ito ngayon, kaya naman nakatanggap siya ng negative points mula sa babae o kay Israel. Napapatanong na nga lang din sa sarili nila ang mga ito, kung ito daw ba ang oras para sa interview o pinaglalaroan lang sila ng ating bida. Ilang sandali pa ay sinabi nito na hindi ang pag-interview ang nais nila, dahil ang nais nga daw niyang itanong ay kung paano sila makakalabas ng ruin, sabay sabi ng mga pangkaraniwang tao lang sila, na aksidenteng napasok sa ruin matapos itong magbukas ng biglaan. Kung ganon ay nais nyo palang malaman kung paano makalabas, tanong naman ng ating bida, at uuwi ka naman ni Israel sabay tanong kung pwede bang sabihin ni Shu sa kanila, kung paano sila makakalabas sa lugar na ito. Pero sinabi naman ni Shu na sa totoo lang umano, ay nais din niyang malaman kung paano makakalabas sa ruin na ito, kaya naman nanggigil sa galit si Israel, habang iniisip na sana ay sinabi na lang agad ng ating bida na hindi din niya alam kung paano makakaalis sa lugar na ito. Samantala iniisip naman ni Shu na hindi siya kilala ng mga taong ito, at mukhang pangkaraniwang mga tao nga lang sila. Pero paano daw kayang nagkita-kita agad ang mga magkakasamang ito matapos silang makapasok sa ruin, sabay tanong kung hindi kaya kasama sa random teleportation ang mga pangkaraniwang tao, o nagpapanggap lamang sila sa harap ng ating bida. Ilang sandali pa ay humingi ng pasensya si Israel sa katapangan ng kanyang hiya umano, pero nais nga daw niyang malaman kung cultivator ba ang ating bida, at uuwi ka naman ni Shu sabay sabi na isa akong i-rank, at tinanong ang mga ito kung ngayon ay humahanga na ba sila sa kanya. Agad na ding naglakad patungo ng helicopter si Shu, habang iniisip na magpapanggap na lang muna siyang mahina ngayon, habang inoobserbahan ng grupo nila, pero ang pinaka-importante nga daw ngayon, ay may paraan na para makalipad siya ng hindi tinatamaan o hinahabol ng kidlat. Dito ay sinabi ng lalaking naka-bone, na isang i-rank lang daw pala ang ating bida, at siguradong swertehan na nga lang daw kung makakalabas pa siya ng ruin, sabay sabi na din na hindi nila pwedeng asahan si Shu para sa kanilang kaligtasan. Tinanong naman ng pilot kung ano na ang dapat nilang gawin, kung dapat pa ba silang maghintay ng ibang cultivator, o umalis na lang sa lugar na ito kasama ang ating bida. Hanggang sa mapansin nga nila si Shu na may tinitignan sa helicopter, at dito ay sinabi ng ating bida na wala man lang umanong sira ang helicopter na ito, pero agad namang lumapit ang pilot at tinanong nga niya kung ano ang ginagawa ni Shu, sabay tanong na din kung may kakaiba ba sa helicopter nila. Dito ay sinabi ni Shu na ayon umano sa chismis, ay hindi gumagana ang anumang electronic device sa loob ng ruin, sabay tanong kung hindi ba nagkaproblema sa helicopter o hindi ba ito bumagsak, matapos silang makapasok ng ruin. Pero nagulat lang naman ang mga ito sa sinabi ng ating bida, dahil matapos umano silang makapasok ng ruin ay patuloy pa din sa paglipad ang helicopter, sabay sabi na napilitan lang silang lumapag dahil naubusan na sila ng gas. Agad namang tinanong ng isa kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ng ating bida, dahil kung ganun nga daw ay maswerte sila at buhay pa din sila hanggang ngayon. Bigla lang namang nanghinayang ang ating bida, na inaasahan umanong makakalipad siya gamit ang helicopter upang maikat ang buong ruin, pero ngayon ay mukhang kailangan ulit niyang mag-isip ng ibang paraan. Agad na din niyang tinanong kung nasa helicopter lang ba sila matapos silang makapasok ng ruin, at kung hindi ba sila naghiwa-hiwalay ng magbukas ang ruin, o uwi ka naman ng mga ito, sabay tanong kung may mali ba o anong problema doon. Pero sinabi lang naman ni Shu na, nahiwalay umano siya sa kanyang mga kasamahan matapos silang pumasok ng ruin, habang iniisip na tanging ang mga cultivator at awaken lamang, ang napupunta sa iba't ibang lugar pagpasok ng ruin. Sinabi nga din ni Shu na ayon sa chismis, ay mayroon umanong random teleportation ang mga ruins, habang si Israel naman ay nilalaro lang ang buhok, at pinagmamasdan ang bawat galaw ng ating bida. Na biglang nagpaalam at sinabi na sana ay manatili silang ligtas, sinabi nga din ni Shu na kung sakaling may makasalubong siyang ibang cultivator, ay sasabihin niyang puntahan sila dito. Pero bigla namang humabol si Israel at sinabing maghintay muna ang ating bida, agad na ding sinabi nito na bibigyan umano nila ng pera si Shu,
Pag nakalabas sila ng ruin basta hayaan lang silang sumunod sa kanya. Naisip naman ni Shu na kanina lang ay minamaliit siya ng mga ito, pero ngayon ay bigla na silang nagbago at nais na nilang sumama sa kanya. Kaya sinabi ng ating bida na mukhang hindi maganda ang naisip ni Israel na idea, dahil lalo silang malalagay sa kapahamakan pag sumama sila sa kanya. Gayunpaman ay desidido nga itong sumama sa ating bida, at sinabi na huwag silang tanggihan agad ni Shu, dahil magbibigay sila ng malaking halaga ng pera sa kanya, pag nakalabas sila ng ruin na ito. Kaya naman napatigil ang ating bida matapos marinig ang malaking halaga ng pera. Agad na din niyang nilapitan ito, at sinabi na dahil sa pera na ang pinag-uusapan ay hindi sila pwedeng basta-basta iwan ng ating bida, sabay sabi na hindi siya yung tipo ng patigil-tigil sa paglalakbay, kaya kailangan nilang maghanda sa matagal na paglalakad. Habang iniisip lahat ng pangkaraniwang tao na nasa loob ng ruin ay kailangan ng tulong, at sa ganitong paraan nga daw ay pwede siyang kumita ng pera, basta madala niya lang ang mga ito sa ligtas na lugar kalaunan. Pero ang isa nga sa kanila ay nakuha pang magreklamo, dahil hindi pa naman daw nila napag-usapan kung dapat ba talaga silang sumama sa ating bida, sabay tanong kung bakit pabigla-bigla si Israel sa pagdidesisyon. Sinabi lang naman nito na naobserbahan na umano niya ang ating bida, at kahit nga daw hindi siya malakas ay mukhang madami naman siyang alam patungkol sa ruin. At kung hindi nga din daw siya nagkakamali ay isang expert sa pag-explore ng ruin ang ating bida. Ayon nga din sa kanya ay likas umano ang kakayahang makasurvive ni Shu sa ruin, sabay sabi na pwede naman nilang iwan si Shu pag nakakita sila ng mas malalakas na cultivator, at pansamantala na lang muna nilang sakyan o gamitin ang ating bida, upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay naayos na ng mga ito ang kanilang mga dadalhing kagamitan, at agad na ding sinabi ni Israel sa ating bida na pwede na silang umalis. Pinagmasdan lang naman ni Shu ang kasuotan ni Israel mula ulo hanggang paa, sabay lapit kay Israel na biglang nakaramdam ng takot, dahil ang mga tingin nga daw ni Shu sa kanya ay tila nagsasabi na kakainin siya nito ng buhay. Pero tinanong lang naman ng ating bida kung bakit ganun pa din ang mga kasuotan niya. Sinabi nga din ni Shu na maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanya ang mga suot niya, dahil siguradong hindi umano comfortable ang mga suot niya para dito sa ruin. Agad naman itong nanghingi ng pasensya, at sinabi na wala umano siyang dalang bihisan o rubber shoes, dahil ang pagkakaalam niya ay mabilis lang matatapos ang ginagawa nilang pagbabalita. Sige hayaan mo na wika naman ni Shu sabay sabi na kunin at suotin na lang ni Israel, ang mga sapatos ng madadaanan nilang mga patay, dahil sigurado nga daw na mahihirapan siya sa paglalakad gamit ang high heels niya. At hindi nga ito makapaniwala sa sinabi ng ating bida, na nais ay pasuot sa kanya ang sapatos ng mga namatay. Agad na ding sumingit ang nakabonet at sinabi na masyado umanong malupit si Shu, sabay tanong kung bakit tila wala siyang respeto sa mga namatay. Hanggang sa biglangang sabihin ni Israel na kailangan munang kumalma ng kanyang kasama, sabay sabi na tama din naman ang ating bida, at dahil nasa ruin sila ay kailangan nilang gawin ang lahat para makasurvive. Bigla namang lumingon si Shu, at tinanong kung para ba sa kanila ay malupit na ang ating bida, na sinasabing kailangan na nilang masanay sa mga ganong bagay, dahil ang lahat ay pwedeng mangyari dito sa loob ng ruin. At makalipas pa nga ang ilang oras ng kanilang paglalakad, ay tinatanong ng lalaki kung ayos lang daw ba si Israel, at kung nais ba nito na pasanin na lang siya ng lalaki. Pero sinabi naman ni Israel na ayos lang umano siya, may ilang paltos lang ako sa paa pero kaya ko pa namang maglakad wika nga din niya. Hanggang sa bigla silang tinawag ng ating bida, at sinabi na kailangan nilang bilisan dahil mayroon siyang nakita, na agad naman nilang kinatuwa, habang iniisip na sa wakas ay mukhang makakapagpahinga na sila. Pero bigla nga silang nagulat, matapos malaman na mga katawan pala ng namatay ang sinasabi ng ating bida, agad nga ding nagdilim ang kanilang mga muka, hanggang sa tuluyan silang magsuka at magtawag ng uwak. Dito nga ay sinabi ni Shu na buo pa umano ang mga sapatos nila, at kahit medyo malaki nga daw ang mga ito, ay pwede naman niyang higpitan ang mga sintas pag sinuot niya, sabay sabi na mas mainam ang mga sapatos nila kaysa sa high heels niya. Agad na din niyang sinabi sa mga kalalakihan na tama na ang pagtatawag ng uwak, dahil sa lugar na ito ay hindi siguradong makakahanap sila ng pagkain, sabay sabi na mas matibay pa umano ang sikmura ni Israel kaysa sa kanila. Agad nang nagtungo ang ating bida sa katawan ng mga namatay, at naisip na ni Israel na nakakadiri umano ang itsura ng mga ito, with negative points pa.
Habang ang ating bida naman ay naisip na mga pangkaraniwang tao ang mga namatay na ito, pero hindi nga daw umaatake ang mga nilalang dito sa ruin kaya paano daw kaya sila namatay, sabay tanong kung bakit buo pa din ang mga katawan nila. Bigla namang lumapit si Israel at sinabi na may naisip siyang idea, sabay tanong kung ayos lang ba sa ating bida na magsuot ng sapatos ng mga namatay. Agad nga din niyang sinabi na ibigay na lang ni Shu ang sapatos niya kay Israel, at si Shu na lang ang magsuot sa sapatos ng mga namatay, sabay sabi na babayaran niya ng $100,000 ang mga sapatos ng ating bida. Pero tinanong lang naman ni Shu kung mayaman ba talaga siya, at kung ayaw ba talaga niyang magsuot ng libreng sapatos, sabay tanong kung babayaran ba talaga ni Israel ang sapatos niya. Sinabi naman ni Israel na madami umano siyang pera, kaya basta ligtas silang mailabas ng ating bida sa ruin na ito, ay magbibigay si Israel ng $2 million sa kanya at $100,000 para sa mga sapatos niya. Habang iniisip na kahit na anong mangyari, ay hindi niya isusuot ang mga gamit ng mga namatay na tao, dahil hindi naman daw niya alam kung may sakit o kung ano ang meron sa mga gamit nila. Hanggang sa mayroon nga itong napansin, at napasigaw na nga lang din siya matapos makita ang scorpion, na lumabas mula sa katawan ng mga patay. Agad namang hinawakan ni Shu ang kanyang kamay, sabay sabi na hindi na siya magtataka kung bakit hindi nakain ang katawan ng mga namatay na tao, dahil ginawang itlugan ng mga scorpion ang katawan nila. Sinabi nga din ni Shu na kailangan na nilang umalis, dahil kung hindi ay matutulad sila sa mga namatay na tao dito. At sa pag-alis nga nila ay sunod-sunod pang naglabasan ang mga scorpion sa bibig ng namatay, hanggang sa tuluyan nilang makain ang mga laman nito. Pagsapit naman ng gabi, ay napagdesisyunan ng ating bida na dito na muna sila magpahinga. Kaya naman agad silang naupo, at dito nga ay sinabi ni Israel na hindi na niya kayang maglakad, nagputukan na nga daw ang mga paltos sa kanyang paa. Kaya naman agad na sinabi ng isa na mayroon siyang mga band-aids na dala, sabay sabi na siya na din umano ang baalang maglagay ng band-aids sa mga paa ni Israel. Bigla nga ding napatingin ang ating bida sa lalaki, na sinabing nakakahanga umano ang mga binti ni Israel, dahil nakaya niyang maglakad ng malayo kahit pa naka-high heels siya. Habang si Israel naman ay biglang tinanong ang ating bida, kung hindi ba siya taga North America, kaya naman agad ding tinanong ni Shu kung bakit niya natanong ang bagay na yon. Pero tinanong lang din naman siya ng lalaki kung hindi ba siya nanunood ng balita, sabay sabi na ang nasa harapan niya ay si Israel Moore, ang pinakasikat na babaeng reporter sa ating bansa, sabay tanong kung hindi ba siya namumukaan ng ating bida. Pero sinabi naman ni Shu na mas mahilig umano siyang magbasa kaysa manood ng balita, habang iniisip na muntik na namang mabuking ang pagpapanggap niya. Agad na ding tinanong nito kung may mga na-interview na ba siyang sikat na cultivator, sabay tanong na din kung sino umano ang pinakasikat na na-interview niya. At sinabi nga nito na ang Saint umano, kaya naman tila binagsakan ng 2 tunilad ang bakal ang ating bida, habang iniisip na ang Saint umano ay nasuka pa ng bugbugin ng dragon niyang si Chaos. Muli nga niyang tinanong kung sino pa ang na-interview ni Israel maliban sa Saint, at sinabi nga ni Israel na na-interview na umano niya ang bishop, kasama na din si Francesco dati. Kaya naman hinagis ng ating bida ang bakal sa muka ng isa, habang sinasabi na ang lahat umano ng na-interview ni Israel ay patay na, agad na din sinabi ni Shu na death interview umano ang trabaho ni Israel, o ibig sabihin ay may sumpa ang pag-interview niya, at namamatay ang bawat niyang ma-interview. Pero sinabi lang naman nito na hindi ba at normal naman ang labanan sa mundo ng cultivator, sabay sabi na kahit mga patay na sila ay mananatili pa din sila sa kasaysayan, at kasama nga daw sa records ng kasaysayan ang interview niya sa kanila. Sinabi naman ni Shu na ang 3 umanong yun ay namatay sa kamay ni Nieting, sabay tanong kung na-interview na ba niya si Nieting patungkol sa bagay na ito. Sinabi naman ni Israel na nais daw talaga niyang ma-interview si Nieting, pero lagi nga daw siyang tinatanggihan. Hanggang sa isang araw ay palihim siyang nag-video, pero nahuli nga daw siya at kinumpiska ang memory card niya, sabay sabi na pinakamisteryoso umano ang dragnet and snare sa lahat. Kaya naman agad na tumalikod sa kanya ang ating bida, habang iniisip na alam talagang umiwas ni Nieting sa kamatayan, dahil ang babaeng ito umano o si Israel ay may sumpa ang bawat niyang pag-interview. Pero biglang ang bumaliktad ang ating bida, nang sabihin ni Israel na sa pagkakataong ito ay makakabawi na din siya. Dahil alam nga daw niya na ang 9th Dragnet ay nasa loob din ng ruin na ito, at pag na-interview nga daw niya ang 9th Dragnet, ay siguradong sisikat siya sa buong mundo.
habang ang ating bida ay iniisip namang hindi siya magpapa-interview kay Israel. Sa pagtayo naman ni Shu, ay agad niyang tinanong kung alam ba nila kung ano ang itsura ng Ninth Dragnet, pero sinabi nga ni Israel na hindi pa umano niya nakikita ang Ninth Dragnet, at masyado umano siyang misteryoso. Gayunpaman ay nai-imagine naman daw niya ang Ninth Dragnet, bilang makapangyarihan at misteryosong lalaki sabay sabi na siguradong nakaka-excite umanong makasama ang Ninth Dragnet, bigla nga ding sinabi nito na nakakaawa umano ang ating bida, dahil sa isa lamang siyang pangkaraniwang cultivator, at hindi niya maaabot ang lakas o level ng Ninth Dragnet sa buhay niyang ito.